Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa engkwentro nauwi ang paghahain ng arrest warrant sa isang umano'y murder suspect sa Tondo sa Maynila. Ang barilan umalingaw-ngaw sa komunidad at nahulikan pa. Patay ang aarestuhin at isa pang lalaki habang sugatan ang 4 na pulis. Magkakasunod na putok ng baril ang gumambala sa mga residente ng Balot sa Tondo, Maynila kagabi. Napaengkwentro pala ang mga tauhan ng Manila Police District na magsisilbi lang sana ng warrant of arrest laban sa target na si alias RJ para sa kasong murder. Nilak nila yung pinto, no? Kaya nagkaroon ng pagkakataon na umakyat sa second floor, tumalon sa bintana at lumipat sa isang bahay. Nung sinundan nung mga pulis natin, meron naman tayong blocking force, doon yun ang una niyang pinutukan. Sa kuha namang ito, makikita ang mga tauhan ng SWAT na nakikipagbarilan sa target at sa isang alias Makmak. Itong suspect natin ay naghagis pa ng granada. Nagkataon lang na hindi pumutok sa personnel natin. Kalaunan, napatay na mga operatiba ang 2, pero 4 sa mga pulis ang nasugatan. 3 sa kanila ay tinamaan sa ibabang bahagi ng katawan. Kabilang narito sina Police Major Emark Dave Apostol, Police Corporal Kit Valdez at Police Corporal Emil Omolon. May sugat naman sa kamay ang OIC ng District Intelligence Division at namuno sa operasyon na si Police Lieutenant Colonel John Giagi. Kanina during the gunfight, nung bumabaril siya, kahit saan niya itama yung yung sharp nail tumama sa kamay ko. Hinuli naman ng pulisya ang babaeng ito na sinasabing kasintahan ng target. Nakatakda siyang sampahan ng reklamong obstruction of justice matapos niya raw ilak ang pinto ng kanilang bahay kung saan naganap ang operasyon. Pero ayon sa babae, 2 linggo pa lamang sila ng kanyang nobyo at hindi niya alam na may kaso ito. Napagalaman naman ng pulisya na sangkot ang mga napatay sa iba't ibang illegal na aktibidad sa lungsod. Itong suspect natin at ang kanyang grupo ay involved sa drug trafficking, gun for hire at illegal drugs. Kasi kung sakaling hindi namin napagplanuhan to, baka mas marami pa o mas delikado pa o mas malala ang naging tama ng mga kapulisan namin. Ayon sa MPD, ang target din ng kanilang suspect sa serye ng pamamaril noong nakarang taon at nitong nakaraang buwan na posibleng may kinalaman daw sa illegal na droga. Matapos naman ang engkwentro, nagtungo ang mga tauhan ng EOD para pasabugin ng granada na hinagis ng isa sa mga napatay. Pagkatapos ay muling sinuyod ng mga tauhan ng SWAT ang lugar para masiguro na wala ng mga kasabwat ang nakapagtago. Sa ngayon ay patuloy daw na hinahanap ng MPD ang 3 pang kagrupo na mga napatay sa operasyon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Arestado sa Davao City ang isa sa mga kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy. Paliwanag ng Interior Department, malaking tulong ang alok nitong pabuya. Nakatutok si Marisol Abduraman. Isa po siya sa mga pugante na nagtago. Ito ayon sa Interior Department ang bunga ng tip ng isang tumawag sa Davao Region Police noong July 9. Nahuli sa isang subdivision sa Davao City, Sipulin, Canada. Kapwa-akusado ni Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Person Act at kabilang sa Finance Department ng Kingdom of Jesus Christ. Paniwala ng Interior Department, malaking tulong ang 1 milyong pisong pabuya sa pagkakahuli kay Canada. Nakita niya ang isang babae, na kamuka ng nasa litrato ng wanted poster na nilabas ng PNP. Sabi ng direktor ng Davao Region Police, may 2 kilometro lang ang layo sa pinaghulihan kay Canada sa regional office. Nagtatago kasi maghirap pong hanapin ng tao talagang nagtatago. They know what to do, they know what to expect pagka nandiyan yung mga pulis. Bagamat hindi isinasantabi ng gobyerno na nasa ibang bansa na ang ibang wanted, mas naniniwala silang nasa Pilipinas lang sila. We are working on it round the clock. Lumiliit na ho ang mga pinagtataguan ninyo. Hindi kami titigil. And we will use all resources of government to make sure that the ends of justice will be met.
Hindi na nagbigay ng pahayag si Canada na idediretso sa Pasig para sa return of the warrant. Sabi ni Abalos, by all means, kukunin nila si Kibuloy at iba pang wanted. Gayunman patuloy na umaapila ang kalihim na sumuko na ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. At kaugnay niyan, sinisika pa po namin kunin ang pahayag ng Kingdom of Jesus Christ. Pina-freeze ng Court of Appeals ang mga ari-arian ni Bamban Mayor Alice Guo at mga itinuturong kasosyo na sangkot sa iligal na pogo. Bilyong piso umano ang pumapasok na pera sa kanyang mga bank account. Nakaramihan po ay galing sa China. Nakatutok si Mav Gonzalez. Helicopter, 12 sasakyan, 12 real properties at 36 na bank accounts ang mga ari-ariang yan ni Bamban Mayor Alice Guo. Inisyuhan ang freeze order ng Court of Appeals. Hiwalay pa yan sa 21 frozen bank accounts ng QJJ Farm at QJJ Embroidery na family business ng mga Guo na sakop ng utos. Pag isinama ang nakapangalan sa 6 na iba pang sangkot umano sa iligal na pogo at 9 na kumpanya, aabot sa 90 bank account ang frozen. Kabilang ang mga kasosyo umano ni Guo na si Wang Ziyang, isang Chinese fugitive, at si Zhang Ruijin at Lin Baoying na sangkot din sa money laundering case sa Singapore. Lumitaw sa investigasyon ng AMLAC na nagkamal ng malalaking transaksyon at pag-aari ang mga individual, kaya pinaghihinala ang sangkot sila sa money laundering at human trafficking. Nanggagaling sa iba't ibang lugar, pumapasok sa bank account ni Alex Guo in the amounts of billions, tapos lumalabas to sa iba't ibang individuals at corporations, particularly dito sa pagsasagawa o pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. Aniya, freeze ang accounts ni Guo at iba pa dahil hindi maipaliwanag kung saan galing ang laman nitong halaga na karamihan ay galing sa China at ipinapadala sa iba't ibang individual at korporasyon. Pag tinignan mo yung income statement niya, lugi yung kanyang mga corporation. So sabi rin ng AMLAC, pareho sa findings namin, na hindi niya ma-justify kung saan nanggagaling. Mataas ang probability nito na money laundering ang nangyari. Kaya na-freeze ka agad yung asset. Kasi kung hindi mo i-freeze to, ang pera madaling mag-transfer. Dahil 2019 pa ang unang malaking transaksyon, tanong ni Gatchalian, bakit hindi ito ni-report agad ng mga bangko? Obligado silang gawin yan kung mahigit kalahating milyong piso ang transaksyon o kung suspicious transaction o hindi maipaliwanag kung saan galing ang pera. Mayroong pagkukulang yung mga bangko dahil bakit 2024 lang nila na report? Mayroon din akong suspetsa na itong mga bangko, meron din ganitong tsabahan. Noong Miyerkules ay naghain na ng money laundering case ang AMLAC laban sa mga individual at korporasyon na freeze ang mga account. Inalmahan naman ng kampo ni Guo ang paglalabas ng mga bank account na aniyay confidential at saklaw ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Humiling na ang komite sa Senado ng arrest order laban kay Guo, bagamat wala pang inilalabas ang Senado. Nakamonitor naman ang Bureau of Immigration. So far po doon sa records natin kay Mayor Alice Guo and Guo Huaping, wala po tayong nakikita na recent travel records niya palabas po ng bansa. Sa mga kasamahan po nila, wala rin po tayong nakikitang recent na travel records, although tandaan po natin na lookout bulletin lamang po ang in-issue sa ngayon. Ang ibig sabihin po noon ay maaari pang lumabas ng bansa yung mga nakalista doon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. 13 mga flight ang na-delay sa panibagong aberya sa NAIA Terminal 3 kanina. Lumampas kasi sa rampa at sumadsad sa damuhan ang isang eroplano. Ang latest doon, tinututukan live ni Mark Salazar. Mark! Vicky, ang update ay normal na ang daloy ng mga pasahero na palipad at palapag dito sa NAIA Terminal 3. Ito yung terminal kasi na apektado nung binabanggit mo, Vicky, na 13 delayed flights dahil nga dun sa pagsadsad ng isang eroplano ng Cebu Pacific sa damuhan. Di pa sumisikat ang araw kanina nang mawala sa rampa at sumadsad sa damuhan ang Cebu Pacific Air A321 aircraft habang lumilipat sana ng bay. Wala namang nasaktan lalo't wala pa itong sakay na crew at pasahero ayon sa Manila International Airport Authority.
Pero dahil sa nangyari, isinara ang Bay 110 hanggang Bay 112. Na-delay tuloy ang 6 na arrival flights at 7 departure flights. Sabi ng Cebu Pacific, asahan ang flight delays dahil sa ramp congestion o yung paghaba ng pila ng eroplanong gagamit ng rampa. Humingi naman ng pangunawa ang MIAA habang tinatanggal ng kanilang aircraft recovery team ang eroplano sa damuhan. Bago mag-alas 2 ng hapon, nahila na ang sumadsad na eroplano papunta sa Airline Operations Center. At bago mag-alas 3, Vicky, ay wala ka na makikitang delayed flights doon sa kanilang mga electronic flight information display. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Magpapatupad ng nationwide gun ban sa July 22, araw ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Suspendido ang lahat ng permit to carry firearms outside of residence pagpatak ng alas 12 ng hating gabi ng July 22. Wala man nakikitang bantay, hindi raw magpapakasiguro ang PNP. 22,000 pulis ang ide-deploy para magbantay. Nakaburol na ang 11 magkakaanak na nasawi sa salpukan ng pickup at bus sa Cagayan. Lumalabas na overloaded ang pickup habang iniimbestigahan naman ang kuha ng CCTV sa insidente. Nakatutok si Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV na hawak na ng pulisya, makikita ang pagdating ng isang bus sa bahagi ito ng Abulug, Cagayan. Maya-maya pa, makikita rin ang diretsong pagtawid ng pick-up sa kalsada na nauwi sa salpukan. Sa ibang anggulo ng CCTV, kita ang ilang biktimang tumilapon matapos tumama sa talipapa ang pick-up. Ayon sa PNP, posibleng hindi namalayan ng driver ng pick-up na nasa intersection na sila ng National Highway. Kung nasa highway ka, dapat intersection yun, kailangan magpreno ka. Ang 11 magkakaanak na nasawi, magkakatabing nakaburol sa bayan ng Alakapan. Masakit lalo't galing din sila sa lamay na mangyari ang insidente. May libing dalang nga nasayat, ma'am. Tapos anda kaming ito nga baybayan nga nabati nga pamilyada. Nagsakit para kanyami, tinawalan di kastoy nga pamilya. Sa gitna ng pagluluksa, desidido ang pamilya sa paghanap ng hustisya. Tutuloy namin, ma'am, para matulungan naman kami, lalo na sa mga kabaong nila. Wala pang mga yan, ma'am. Kaya't ko lang nga tulungan da kami. Hindi nakakwa kanyada. Hawa matipagpabasulan mi kanyada, ma'am. Yung kayat ko lang tulungan da kami hanggang may libing da. Wala pang pahayag ang driver ng bus na nagpapagaling sa ospital. Pero ayon sa kumpanya ng bus, handa itong magpaabot ng tulong sa mga naulila. Mag-aabot din ng tulong ang munisipyo ng Alakapan. Lumapit na rin ang PNP sa DPWH, LTO at HPG kaugnay sa paglalagay ng traffic signages sa lugar. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Ivy Hernando, nakatutok 24 oras. Ipinasilip ni Japanese Ambassador Endo Kazuya sa aking eksklusibong panayam ang ilang nilalaman ng Reciprocal Access Agreement o RAA, ang mala VFA na kasunduang magbibigay daan sa pagpasok ng mga sundalong Hapon sa bansa. Iginit din niya na gaya po ng Pilipinas, patuloy na poprotektahan ng Japan ang teritoryo nito. Narito po ang aking eksklusibong pagtutok. Nitong Lunes lang nang pirmahan ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Ito yung kasunduang magbibigay daan sa pagpasok ng mga sundalong Hapon sa Pilipinas na halos katulad sa VFA ng Pilipinas at Amerika. Pinaplansya pa ang kabuang detalye ng kasunduang ito, pero sa aking eksklusibong panayam kay Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, nagbigay siya ng pasilip sa ilang nilalaman ng kasunduan. Pagtitiyak ni
Ambassador Endo, magkakaroon ng pagtutulungan ang Pilipinas at Japan sa paghahabol sa mga Japanese serviceman na lumabag sa batas. The RAA is said to be the equivalent of the VFA, which the Philippines has with the United States. But one of the more controversial provisions of the VFA is the matter of custody of foreign soldiers who commit wrongdoing. Now, I'd like to know, how does the RAA treat cases like these? Under RAA, the authorities of Japan and the Philippines shall assist each other in the arrest of members of the forces, visiting forces, in the receiving states, and in handing them over to the authority, which is to exercise jurisdiction. Also, both countries shall assist each other in the carrying out of all necessary procedures, investigations into offenses allegedly committed by a member of the visiting force. Both countries are eligible to exercise their jurisdiction in accordance under Article 21 of the agreement. Sabi ni Endo, may mekanismo raw para matukoy kung kanino ang jurisdiksyon ng Japanese servicemen. Very simply, the sending state holds the primary jurisdiction over offenses and arising out of any act or commission done in the performance of official duties. The receiving state can exercise a primary jurisdiction over offenses which are not related to official duties. Umaasa si Endo na sa pamamagitan ng RAA, lalo pang mapapalakas ang pagtutulungan ng Pilipinas at Japan. Can you tell us how soon we can start seeing some activity as far as the RAA is concerned? It depends on the approval process of our respective Congress and Diet in the respective countries. But I hope that we can further promote the defense and security cooperations in the near future. Sa aking panayam, tinanong ko si Endo tungkol sa pagsabi ng China na hindi dapat nakikialam ang Japan sa usapin ng Pilipinas at China kaugnay sa West Philippine Sea. Yan ay matapos kundinahin ng Japan ang agresibong aksyon ng China Coast Guard sa Philippine Navy kung saan isang sundalong Pilipino ang naputulan ng daliri. China issued a statement saying that Japan has no right to meddle in maritime issues between the Philippines and China. What's your government's reaction to this? Japan believes that the issue concerning the South China Sea is directly related to the peace and stability in the region and is a legitimate concern to all the parties of the international community. And thus, Japan opposes any unilateral attempts to change the status quo by force or by coercive actions, as well as any actions that will increase the tensions in the region. This is why Japan reiterated serious concerns over repeated actions which obstruct freedom of navigation and increase regional tensions, including recent dangerous actions in Ayungin Shoal that resulted in damages to the Filipino vessel and injuries to the Filipinos on board. I'd like to know, what does Japan have to gain from making a stand as far as this issue is concerned? For us, upholding the rules-based maritime order in this region particularly is in the interest of Japan. And it is very much important for us to support the country that is respecting the rules of law in the maritime sphere. I'd like to know, Mr. Ambassador, what can the Philippines learn from Japan as far as dealing with the situation is concerned? I think we are facing very similar challenges in the maritime sphere, East China Sea, South China Sea, but at the same time, the situation in Japan and in the Philippines are not exactly identical, of course. Japan and China has established some frameworks, like including fishery treaties or the rescue agreements between the two countries. So that might be something that we can work together.
Ginugunita ngayong araw ang ika-8 anibersaryo ng arbitral ruling na nagpawalang bisa sa 9-dash line claim ng China. Sa kabila niyan, patuloy pa rin ang pangaharas ng China sa dagat. Nakatutok si Joseph Moro. 8 taon na mula nang manalo ang Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa usapin ng West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon, hindi ito kinikilala ng China na ang pagmamatigas humantong sa marahas itong aksyon sa Ayungin Shoal noong June 17. Nag-uusap na ang Pilipinas at China sa ilalim ng bilateral consultation mechanism kung saan pareho nagsabi ang dalawa na magde-de-escalate o magpapahupa ng tensyon. Walang masyadong detaling lumabas tungkol sa meeting. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro, tuloy-tuloy ang ugnayan ng dalawang bansa. It's work in progress. Pero kung igigit daw ng China na magpaalam o bawasan ang mga rotation and resupply mission sa West Philippine Sea, if China imposes na parang magsabi naman kayo, agree to that. Dagdag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año, hindi ititigil ang mga rotation at resupply o RORE mission. We don't want war. RORE will continue. As the President said, this is regular, routinary activity because it is our right to resupply our troops in BRP Sierra Madre no matter what happens. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, hindi lamang piraso ng papel ang arbitral award na napanalunan ng Pilipinas laban sa China na nagpawalang bisa sa 9-dash line claim nito. Sa talumpati ni Año sa harap ng iba't ibang ambassador sa paggunita sa ika-8 anibersaryo ng arbitral ruling, sinabi niya na sentro ito ng polisiya ng foreign affairs at security ng bansa. Ito raw ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy lamang ang mga operasyon sa West Philippine Sea. There are many ways how to enforce the law. We will not be deterred in continuing to rotate our troops and to provide them with appropriate supplies. Dumalo rin sa pagdiriwang ang mga ambassador ng Amerika, France, Canada, Japan at Australia na suportado ang posisyon ng Pilipinas. Pinasalamatan ng Australia ang Pilipinas sa paghahain ng kaso laban sa China dahil ito raw ang naging basehan ng ibang bansa para sa kanilang polisiyang pangseguridad. Ang Japan magbibigay ng 5 dagdag na 97-meter class MRRV sa PCG sa ilalim ng 23 billion pesos Official Development Assistance Loan Arrangement ng dalawang bansa para mapalakas ang pagbabantay ng Pilipinas sa South China Sea. Ang Philippine Coast Guard tiniyak sa mga mangingisda tulad ni Mang Leonardo Quaresma na galing Zambales na makakaasa sila ng tulong. Nangangamba po kami, una-una nakikita rin po namin yung nangyayari po sa ating mga Philippine Coast Guard na sila man din po ay nasasaktan. Napatunayan in recent time na talagang mayroong Coast Guard ship na nandun sa mga fishing grounds. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! The countdown continues sa inabangang gathering ng brightest kapuso and sparkle stars, ang GMA Gala 2024. Ang iba, may kwento na tungkol sa makakasama sa pagrampa sa red carpet. Makichika kay Nelson Calas. Chill at very intimate ang pre-gala party ng Sparkle kagabi. Paraan daw ito para mas mapagtibay pa ang closeness ng mga kapuso at Sparkle stars. Ang event, pinangunahan ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Alam mo Nelson, kasi sobrang daming excited talaga na artists natin sa Sparkle and syempre pati yung organizers were very excited. So parang this is like a more intimate gathering to talk about all our preparations, you know, yung what to expect, ano yung mga gusto nilang mangyari sa gala. So it's just like sort of a pre-bonding experience. Sa pre-gala dinner kagabi, halatang excited ang mga artista na makipagtsikahan sa kanilang mga kaibigan na hindi nila madalas nakikita because of work. Pag nagsasama-sama ba kayo sa mga ganito, ano mga pinag-uusapan niyo? Work. Kamustahan kung kamusta. Talaga, we really catch up. I'm a big fan of Encantadia. To be surrounded, of course, by these three. It's such an honor. Chismis? Joke. Ano nga ba? Kami ni Khalil, pares kami mahilig sa film. 8 days to go bago ang gala night. Ang ladies, ready na raw para mag-shine sa red carpet. Ang mga boys naman, full support naman daw. Sabi ko,
kung ano yung gusto niya for her, kung ano yung makakapag-shine para sa kanya, susunod na lang ako dun. It's a great night to look beautiful with one another, to really dress up. Sa akin naman, simple lang. Bodyguard ako, bodyguard. Tsaka nagabuhat ng damit pag nadudumihan. Pero ang ilang kapuso women, solo flight daw muna sa red carpet. Next time na yon, pag may time na tayo for that. By choice, tsaka ang sarap din ng feeling, syempre. Feeling ko parang hindi mo naman kailangan ng partner. Si Kailin Alcantara, date kaya si Kobe Paras na nababalita recently na dinedate niya? Who's gonna be my date? Me, myself, and I. It's my first time walking alone. I cannot wait. It's such a big thing for me. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sa mga may nakaplanong lakad ngayong weekend, huwag pong kalilimutang magdala ng payong dahil posible ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na po sa hapon at gabi. Dahil pa rin yan sa southwest monsoon o hanging habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Ampatuan, Mindanao del Sur na nga, 70 pamilya ang kinailangang ilikas sa Barangay Kamasi kahapon. Abot hanggang tiyan kasi ang taas ng baha sa ilang lugar, kaya kinailangan pang gumamit ng salbabida sa pag-rescue. Sa South UP naman, nagmistulang ilog na ang kalsadang ito. Doble ingat ang mga motorista, lalo't may kasamang putik at bato ang rumaragasang baha. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may malakas na pag-ulan na sa Barm at Zamboanga Peninsula bukas. Pagdating naman ng hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin. Magpapatuloy yan hanggang gabi sa Caraga at Davao Region. Sa linggo naman ng hapon ang ulan sa Northern Mindanao at Caraga. Doble ingat po mga kapuso ha dahil ilang araw na lang ang pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao. Posibleng malambot ang lupa na magdudulot ng landslide. Ngayong weekend, sa hapon hanggang gabi rin ang pag-ulan sa Visayas. May malakas na pag-ulan kaya doble ingat. Sa Luzon naman, umaga pa lang bukas ay may ulan na sa Mimaropa at Bicol Region. Magtutuloy-tuloy yan hanggang hapon at uulanin na ang Southern at Central Luzon, pati na Ilocos at Cordillera Region. Sa linggo, Palawan naman ang uulanin sa umaga at pagsapit ng hapon, halos buong Luzon na ang uulanin pero mababawasan pagsapit ng gabi. Sa hapon at gabi rin ang ulan dito sa Metro Manila. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umantabay sa mga update. Overflowing with gratitude sina Barbie Fortes at David Licauco sa suportang natatanggap ng first film together na That Kind of Love. At bilang pa-thank you, bibisitahin ng Team Barda ang ilang sinehan this weekend. Makichika kay Lars Santiago. Hindi mawala ang ngiti ni na Barbie Forteza at David Licauco na personal na dumalo sa special screenings ng kanilang first ever film na That Kind of Love. Thank you so much. Ang Team Barda, masaya sa dami ng suportang nakukuha nila. Karamihan sa kanila after work, dumiretso na sa mga sinihan to watch That Kind of Love. Kaya kami po ni David ay lubos na nagpapasalamat. May mga nabasa nga rin ako na hindi daw sila pumasok sa work. Ah, talaga? Oo, sa school. Pero wag naman sana, no? Oo, work dapat naman. Parang mag-work. tayo ng movie. Oo, dahil meron rin na mga last full show na late, di ba? But syempre kami we're super happy. Ngayong padating na ang weekend, manggugulat daw sina Barbie at David sa mga manonood ng That Kind of Love. Pipili kami ng mga sinihan na bibisitahin namin para makapag-hi hello naman sa inyo at makapag-thank you syempre for supporting our film. Kasabay ng pagkaabala sa That Kind of Love, magkatulong din sina Barbie at David kasama sina Sanya Lopez, Dennis Trillo at Alden Richards sa pagpupromote ng higanteng family drama nilang Pulang Araw. Nang makita nga raw nila ang buong trailer nito, hindi mapigilan ni na Barbie at David na humanga at malula sa laki ng proyekto. Sobrang worth it
yung pagod at hirap at effort. Kasi hindi rin naman talaga biro ang gumawa ng period drama sa panahon ngayon. So, para makagawa ka ng ganong kaganda, na syempre team effort ng lahat ito. So, sobrang worth it ng lahat. Maraming tao ang may inspire sa teleserye na ito. Pagbibigay pugay ito sa mga Filipinos before na nag-sacrifice for us. Kaya naman tayo nandito na, alam mo yun, na we're free, we're experiencing this freedom is because of them. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. Nahuli na ang 2 suspect sa pagnanakaw sa isang obra ng national artist na si Fernando Amorsolo. Matapos ipasuri sa pambansang museo, kumpirmadong ito ang nawawalang painting. Nakatutok si Mariz Umali. Halos sumabog ang cyberspace sa reaksyon ng mga netizen nang mabalita ang nawawala ang 88-year-old painting na Mango Harvesters ng pambansang alagad ng sining na si Fernando Amorsolo. Ipinenta ito noong 1936 at pagmamayari na ngayon ng namayapang si Ramon Hofileña. Nadiskubring nawawala ang obra nitong July 3 na ninakaw mula sa Hofileña Museum sa Silay City sa Negros Occidental base sa kuha ng CCTV. Matapos ang mahigit 1 linggo, na-recover ito ng mga operatiba ng NBI at inaresto ang 2 suspect. Kanina, dinalang naturang painting sa National Museum of Fine Arts para ipa-authenticate kung ito nga ang nawawalang obra ni Amorsolo. Matapos sukatin at sipatin ang kulay, teknik sa pagpipinta, pati ang pirma ni Amorsolo at taong nilikha ito. It's really in the style and appearance, so there's really no problem at all. I'm very comfortable with telling you and everyone that this is the missing painting. Laking tuwa at nagpapasalamat ang National Museum na nabawi na ito mula sa mga masasamang loob. Binigyan na rin ng National Museum ng certification ng NBI na nagpapatunay na ito ang nawawalang obra ni Amorsolo na may estimated value na 8 to 12 million pesos. Every theft of an artwork, lalo na from a museum or from a public place, it's really the loss of our heritage. So it's a loss for all of us, lalo na itong mga art historically significant pieces like the work of our first national artist, si Amorsolo. Ang painting nakatakdang isauli sa may-ari. Dinala naman na ang 2 suspects sa Bureau of Corrections at in-inquest. Hindi raw ito ang unang pagkakataong may ninakaw na napakahalagang obra na muling natagpuan. Pero dahil sa pangyayari raw na ito, nalalagay sa spotlight ang problema ng art theft sa bansa na importanteng matugunan dahil sa dami raw nito. Wala raw record ang National Museum kung ilan na ang mga nawawala, pero masasabi raw ni Director Barnes na marami na ito. Babala ng National Museum, wala rin daw patutunguhan ang pagnanakaw ng mga obrang ito dahil malalaman kung ito ay nakaw at pwedeng makasuhan kahit ang bumili lang. Payo ni Director Barnes, mag-set up ng CCTV at kunan ng lahat ng mga obra para madaling matukoy pag may ninakaw. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Umaasa si Japanese Ambassador Endo Kazuya na lalo pang gaganda ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Binanggit din niya ang ambag ng GMA Network sa pagpapalaganap ng kanilang kultura. Ang pagbisita ng ambassador sa GMA, tinutukan ni Rafi Tima. Sa courtesy call ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya sa mga opisyal ng GMA Network. Unang napag-usapan ng kasikatan ng Voltes 5 sa bansa na unang umere sa GMA noon pang 1978 at ginawa ng live-action adaptation ng network. In fact, I remember Mr. Yalong and I were very young when we started to watch Voltes 5 on television. And since then, a great number of the hit animes from Japan have been released locally, broadcast through our network. Nagpasalamat si GMA Network President and CEO Gilberto Ardoavic Jr. sa tulong ng Japanese Embassy sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation, maging sa teknolohiya ng Japan na malakian niyang bahagi sa araw-araw na operasyon ng network. If you will notice, practically all our cameras are designed and built in Japan, and Japan continues to be a primary source of our technical requirements in our broadcast operations.
Nagpasalamat naman ang Japanese ambassador sa pangunguna ng GMA sa pagpapalaganap ng kanilang kultura sa bansa sa pamamagitan ng mga palabas. Voltes 5 has become a symbol of hope, courage, and unity, values that resonate deeply within our cultures. GMA has played a pivotal role in this narrative, acting as a bridge that spans the vast oceans between our two nations, bringing us closer together through the magic of media and storytelling. Naroon din sa pulong sina Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong at Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Ayon pa kay Ambassador Endo, umaasa siya na lalo pang gaganda ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Malaking bagay ayon sa Ambassador ang mga organisasyon tulad ng GMA sa adhikaing ito. Indeed, you embody your slogan, Isa sa puso ng Pilipino. Through your dedication and passion, you have brought Japan into the hearts of the Filipino people, making it a cherished part of their lives. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Walang nakakakilala sa ilang Chinong nabigyan umano ng peking birth certificate sa Davao del Sur nang puntahan ng GMA Regional TV sa sinasabing address nila. Suspendido naman ang civil register na pumirma umano sa mga dinoktor na pagkakakilanlan. Nakatutok si Darlene Kai. Wala sa Santa Cruz, Davao del Sur ang mga inisyuhan ng local civil registry nito ng mga dinoktor na birth certificate mula 2018 hanggang 2019. Base yan sa investigasyon ng NBI Davao Region. Lumabas ding gawa-gawang pangalang Tunog Pilipino ang ipinagamit sa 200 dayuhan na karamihan ay Chinese nationals. Inaisa-isa natin. Sobrang hirap po kasi ang mga nakalagay dito Filipino name, ang mga may-ari Chinese. Mahirap patunton, mostly in Luzon, not here in Davao. Ang mga kumuha ng dinoktor na birth certificate, iniuugnay sa mga nauna ng nahuling nagtatrabaho sa mga illegal na Pogo Hub. Marami na akong na-encounter na ganito din mga pangyayari sa Pampanga nung na-assign ako. Mostly na mga nahuhuli natin dito sa Davao del Sur ginagawa. Sinuspindi na ng munisipyo ang nag-iisang civil registrar nito na nakapirma sa mga birth certificate. May sarili itong investigasyon pero nakikipagtulungan na rin sa mga otoridad. Iniahanda na rin daw ng NBI ang kasong isasampa laban sa registrar. Pinuntahan din ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang ilang barangay na ayon sa NBI ay address ng 2 sa mga Chinese na binigyan ng dinoktor na birth certificate. Pero di sila kilala ng barangay. Wala po may nakita nga nagpuyo diri, agi-agi lang na sila. Hinala ng NBI, marami pa ang ganitong pamimeke at maaari umanong pareho sa hawak na Filipino birth certificate ni Bamban Mayor Alice Go na ayon sa NBI ay si Go Waping. Yung sinasabi nating 200 na birth certificate na mga falsifikado, 2018 to 2019. So meron pang pababa ng 2018, meron pa ding pataas hanggang 2024. Para sa NBI at sa Bureau of Immigration, malinaw itong banta sa national security dahil maaaring magamit ang peking identity sa krimen. Sang-ayon dyan ng Bureau of Immigration. Nawawala ang foreign national sa purview ng immigration kung siya po ay nagpanggap na Pilipino. Yung mga dokumentong ito ay maaaring magamit sa iba't ibang uri ng panluloko. Ang investigasyon naman ng Philippine Statistics Authority maaaring abutin daw ng 1 hanggang 2 buwan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Weekend na naman mga kapuso. Uy, kung wala pa kayong plano, pwede kayong mag-hunting muna ng travel discount sa isang travel expo sa Pasay City. Pwede pang makatulong sa ating ekonomiya kung lokal ang mapipili niyong biyahe. Nakatutok si Maki Pulido. Kung kaya mo naman ayusin ang travel arrangements mo online, bakit ka nga naman makikipagsiksikan pa sa Travel Madness Expo na ito sa Pasay? Well, sabi nga ng organizer, nandito ang mga discount na wala online. Ang mga rates ngayon ng mga resorts natin are as low as 50% off. Yung mga airfares are 20% off, 15% off, which are not available online.
And it's only valid through the 3-day period. 31 airlines ang kapartner ng mga travel agency. Sa travel package na inaalok ngayon dito, pwede raw umabot sa 30% ang matitipid mo. All-in-one na yan, mula hotel, airport, land transfer, sightseeing, at depende sa package, meals. Hindi lang to for 2024. So if they're planning na to travel, of course, December, January, February, March, meron tayong validity hanggang May 2025. Pero sa mahal ba naman ng bilihin ngayon, bakit kapag gagastos para lang makabiyahe? Para sa mag-aamigang ito na higit 1 dekada ng retirado, pabuenas ito sa mga sarili. Matapos ang halos 5 dekadang pagtatrabaho, pwede na sila ngayong lumarga for all season. Retire na, sarili mo na yung sarili mo na yung time mo. Pagka pwede at meron kang budget, ipaplano. Unwind mga problema, parang masaya ba? Nawala ang stress, parang ganyan. Stress-free kami. May paluwagan ng magkakaibigan at kung ano ang matipid, ipagkakasya para makabiyahe sila. Wala na kaming inaasahan kundi yung SS, ganun, yung GSIS, o di pension. Kaya kailangan mag-ipon bago maka-travel. Bagamat may international packages, si Frances, local muna ang target. Dahil ilang beses nang ibang bansa, kaya local tourist destinations muna ang target niya. Iloilo, Guimaras, tsaka Gigantes Island. Isa din sa dahilan dahil sa seafood. Sabi ng Department of Tourism, mag-e-enjoy ka na, tumutulong ka pa sa ekonomiya ng bansa. The 6.21 million Filipinos employed in Philippine tourism is already very close, not even to our projections this year, but to our 2028 projections of employing 6.4 million Filipinos in tourism. 96.6 billion pesos daw ang combined government spending para sa turismo nitong 2023, pinakamataas kumpara sa mga nakaraang taon. Pero ligtas ka ba kung magtuturista ka sa Pinas? Over 7,800 na po yung na-train na mga tourist police, and kasali na din po dyan yung mga police auxiliary forces in local government units. Kung may problema, pwede na raw tawagan ng Hotline 151 ng Tourist Assistance Center. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Beyond grateful ang cast at crew ng Pulang Araw sa dami ng good comments at nag-aabang sa kanilang serye. At isa na riyan, si Dennis Trillo na nagsalita na rin for the first time matapos ang controversial na pagkakahack sa kanyang TikTok account. Makichika kay Nelson Canlas. Mahigit 9 million views na at daan-daang libong engagement sa social media. Di na makapaghintay ang mga kapuso sa pag-ere ng inaabangang family drama series ng taon, ang Pulang Araw. Binisita namin sa set ang pangunahing cast ng serye. Malaki ang kanilang pasasalamat sa tindi ng anticipation ng viewers sa serye. Wow. Sobrang thank you po. Maraming salamat po mga kapuso and sa mga nakapanood po ng trailer and yung mga materials po na pinakita namin for Pulang Araw. We're very proud and happy and hindi nyo po alam kung anong ligaya yung nabigay nyo sa amin. Grabe, sobrang overwhelming. Somehow sulit ba yung mga ipinuhunan mong paghihirap dito sa serye na to? Oo, obviously, hindi ba? At sobrang nakagana siya talaga na magtrabaho ng mas maganda at mas maayos. Bilang pasasalamat sa magagandang natatanggap ng serye, makikibonding sa fans ang cast ng Pulang Araw sa Pinoy Pop Convention o Pinoy Con na gaganapin sa Makati bukas. Siyempre po makakasama natin ang ating mga kapuso dyan. Kasama po ang buong cast ng Pulang Araw. At ito po ay magkakaroon tayo ng mga limited edition merch. Bukas po yan sa One Ayala Makati na may pagkakataon tayo ma-meet at greet ang ating mga kapuso dyan. Pwede tayo mag-sign dyan, magkwentuhan. Sulit daw ang kanilang mga naging sakripisyo para sa serye. Si Dennis Trillo na gumaganap sa papel ng mabagsik na opisyal ng Japanese Army na si Colonel Saito Yuta. Overwhelmed daw sa mga nakikita niyang mga naggagandahang komento. Siyempre sobrang saya na marami natuwa, masaya na maganda yung mga feedback sa lahat ng mga nakanood. Speaking of Dennis, tinanong namin siya matapos mag-viral ang pagkakahack sa kanyang TikTok account na tila nakikipagsagutan sa ilang fans.
Dennis, isisegue ko na kasi alam naman recently na pag-usapan na nagkaroon ng komento doon sa social media mo. And of course, Yes, yung management mo ay nagbigay na ng statement na nahack yung account mo. Naapektuhan ka ba dito? Ayoko magpa-apekto dahil hindi naman totoo yung mga naririnig ko, mga nabasa kong mga comments dahil syempre nahack nga yung account ko at ako ay sa 20 years sabay tayo dito sa industriya na to. Wala po akong naging kaaway, wala akong naging pinagsalitaan ng masama. Wala po akong anything against ABS-CBN. Mataas po ang respeto ko sa kanila. Doon po ako nanggaling, doon tayo nanggaling pareho. At syempre yung respeto, importante sa akin yan, kaya pinahalagaan ko yan. Ako po ay hindi sasagot ng mga ganong klaseng comments sa isang simpleng tanong. Kaya kong sagutin yan with full respect pero hindi sa ganong manner. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nagsagawa po ng Senatorial Preferences Survey ang Pulse Asia para sa eleksyon 2025. Nagpakita sila sa respondents ng listahan ng pangalan ng mga personalidad at tinanong kung sino sa mga ito ang iboboto nila bilang senador kung gagawin nga ngayon ang eleksyon. Nasa top 12 sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senadora Pia Cayetano, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senadora Amy Marcos, mga dating Senador Manny Pacquiao at Panfilo Lacson, dating Manila Mayor Isko Moreno, mga Senador Bato de la Rosa at Bong Revilla Jr. 68 personalidad ang nasa listahan. Kabilang dito ang ilang dati at kasalukuyang senador at kongresista. Meron ding mga dati at kasalukuyang miyembro ng gabinete, mga alkalde sa mga lokal na pamahalaan, meron ding mga artista at mga abogado. 2.6% ang sumagot na hindi nila alam, 2.1% ang hindi sumagot at 1.9% ang nagsabing wala. Isinagawa ng Pulse Asia ang survey mula June 17. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.